karamihan po sa atin, ito ang gustong-gustong gawin. Yung manood ng sine. Sino po rito ang katulad kong mga talagang aamin na nanonood ng sine? Diba? Sarap kayo manood ng sine. Diba? Bakit ba tayo nanonood? It entertains us. Is your life. Ano? Anong ibig sabihin nito? Akala ko, Pastor, worship. May kukulit ko mamaya kung bakit worship. Ang title is, This is Your Life. Now showing, pero worship ang topic natin. Kasi nga, ang simbahan kasi, at ang sinihan, halos may pagkapareho yan. May similarity. Bakit kamo? Bakit kanyo? Ano? Why? Sa sinihan, may nanonood at may pinapanood, di ba? May audience at may mga actors and actress na pinapanood. Sa simbahan, meron din. Sa simbahan, merong nanonood at pinapanood. Dito sa simbahan, ang nanonood, sino? Of course, yung mga nandito sa kanilang umaga, alam na nila. Di ba? Yung mga, ang nanonood, ang Panginoon. At sino ang pinapanood niya? Tayo. So, although hawig sila, pero magkaiba ang nangyayari. Sa loob ng sinihan, tayo yung nag-i-enjoy. Pero sa loob ng simbahan, ang Panginoon ang nag-i-enjoy sa pagpanood niya sa atin. Paano ba tayo sumamba sa Kanya? Kaya nga, today, now showing is your life, my life. Okay? Basahin natin. In John chapter 2, verse 23 and 24, at sa Isaiah 29, sabi ito, But the time is coming, indeed it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. So sabi po dito, darating daw ang panahon, in fact, ngayon na yung panahon na yon, na ang totoong sumasamba, yung true worshipers, ay sasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Kasi yun daw po ang hinahanap niya. Sabi niya, the Father is looking. Hinahanap niya yun, yung mga tao na magpupuri at sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng sumamba sa Espiritu at katotohanan? Unahin po muna natin ang katotohanan. The truth. Ang truth po, dapat yung ginagawa natin sa church nahahanapan sa Biblia. For example, ang pag-aawit ba nahahanapan sa Biblia? Of course, kung hindi pa tayo nagbukas ng Biblia, hindi natin alam. Kaya may importante pag-aaral tayo. But of course, it is found in the Bible. Sa Biblia po, in the book of Psalms. 150 chapters yan. Halos lahat ng chapters na yan, sinasabing umawit sa Panginoon. Ngayon, anong klaseng pag-aawit ang dapat natin gawin? O anong klaseng pag-awit ang dapat nating gawin? Sabi sa Biblia, pwede kang umawit ng tahimik lang. Kaya kanina medyo may times na tumahimik tayo, pero karamihan puro malakas at maingay. Meron ba sa Biblia sabing maingay ka? Sabi po sa Biblia, gumawa kayo ng mga yung masasayang ingay. Make a joyful noise. And so we can see here that the Bible is telling us this. At sabi pa, pumalakpak ka. Hindi lang yun, itaas mo ang mga kamay mo. Hindi lang yun, sabi pa nga, lumuhod ka sa harapan ng Diyos. So yun po yung truth. Kaya po tayo nagtataas ng kamay kanina dahil sabi pala sa Biblia, taas tayo ng kamay. Di bale, darating po ang panahon na itutuloy ko po itong mensahe kong ito, na ano ba yung iba't ibang klaseng pagpuri sa Diyos at pagsamba sa Diyos. Pero ngayon, suffice it now na matanggapin nyo na yung po sinasabi ko talagang nasa Biblia po yun. No? Kaya kung tingnan po natin sa Biblia ito, yung katotohanan. Andun yung pagsigaw. Sabi, sumamba ka ng pagsigaw sa Diyos. Kaya po tayo sumisigaw sa Panginoon. Dahil nasa Biblia po yun ang katotohanan. Ang problema kasi minsan, pagka nakarinig tayo ng mga tao na kung nagpupuri at medyo maingay, sabi natin, ano bang klaseng pagpuri yan? Parang wala silang respeto sa Diyos. Hindi natin alam, ang Panginoon pa na mismo nasasabi na mag-ingay tayo.
Kaya minsan pakiramdam natin, para bang walang respeto ng tao sa pagpupuri dahil tayo hindi natin alam kung paano magpuri. Ano ba yung sa spirito? Okay? Para mas maintindihan natin ito, hindi ba nung karamihan sa atin dito, nung hindi pa tayo Kristiyano, pag sinabi kong may multo, nararamdaman mo ba o hindi? Diba? Karamihan nakakaramdam ng multo. Ang multo ba espiritu o hindi? Espiritu, di ba? Wala pa naman kayo nakitang multong tao eh. Maliban yung mga nagparada noong isang araw dyan sa session room. Nagsuot sila ng mga katatakutan. Pero hindi sila multo, tao pa rin eh. Pero pag sinabi nating multo, anong English ng multo? Ghost. Diba? Kaya nga merong Holy Ghost at may ghost. Yung Holy Ghost, that's the Holy Spirit. Pero yung ghost, diba? Kaya nga, minsan, nung bata pa ako, parang mag-isa ko lang naman sa bahay, pero naramdaman ko may naglakad sa likod ko. Hindi naramdaman ko yung Espiritu. Diba? So pagka, yung worship in the Spirit pala, parang multo din yun na nararamdaman mo kung andyan yung presensya niya eh. Diba? Pero ngayon Kristiyano na tayo, takot ang multo sa atin. Hindi yung multo, hindi tayo natatakot sa multo, pero may mga, sad to say, may mga Kristiyano pa rin takot sa multo. Na dapat ang mga multo, sila nang takot sa atin. Dahil dala-dala natin ang dakilang multo. The greatest of all ghosts. And that is the Holy Ghost. The Holy Spirit. Kaya niya natin ito. Ang ibig sabihin pala ng pagsasamba in the Spirit, to worship the Lord in the Spirit, it means nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon sa lugar na to. Ganun lang ang ibig sabihin. When we worship God, we should feel Him. Dapat maramdaman natin. Dahil ang multo lang yan eh. Nararamdaman mo how much more ang isang Diyos na buhay, dapat mas lalo nating nararamdaman yan. Hindi ko po sinasabing walang multo. Meron pong multo. Ang tanong, anong klaseng espiritu yan? Dalawang klase lang po ang espiritu sa mundo. The Holy Spirit and evil spirit. Wala nang iba. Kung yung espiritong nararamdaman ninyo, hindi kayo napapalapit sa Diyos, that's an evil spirit. Maraming katanungan dyan. Sabi niyo siguro, paano? Parang naramdaman ko yung espiritu ng lolo ko nung araw. Hindi po yung espiritu ng lolo niyo. Dahil sabi sa Biblia, pag ang isang tao namatay, diretso impyerno o diretso langit, wala nang ba? Kaya pag yung lolo mo, kuya mo, ate mo, nanay mo, tatay mo namatay, kung siya na kay Kristo, sa Diyos siya. Pag wala siya kay Kristo, automatic impyerno yan. At sabi sa Biblia, katulad po nung namatay si Lazarus at saka isang mayaman na tao, nasaan sila nakita? Yung mayaman, nasa impyerno. Si Lazarus, nasa piling ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, sabi nung namatay na mayaman, sabi niya, pwede bang utusan niyo si Lazarus na bumalik sa mundo upang bigyan ng babala to warn my brothers? Dahil 5 pa ang kapatid ko, ayaw kong sumunod sila sa impyerno. Sabi ni Abraham sa kanila, hindi maaari dahil pag ang isang tao namatay na, hindi na pwedeng bumalik pa. Although may nababalitan tayo sinasabing namatay pero nabuhay uli. Actually, hindi pa namatay yun. Kasi ang patay na talaga. Nabuhay lang ng mga doktor yun. So makita natin dito, this is the truth. But the time is coming, indeed, it's here now, na dapat tayo sumamba sa Panginoon ng Espiritu at katotohanan. Dapat pala, alam natin kung bakit tayo nagpupuri sa Diyos at nararamdaman natin na sa kalagitnaan natin ang Panginoon sa ating pagpupuri. Yan po ang to worship the Lord in spirit and in truth. Bakit? For God is Spirit. So those who worship Him must worship in spirit and in truth. So dapat pagka tayo sasamba pala sa Diyos,
Hindi lang yung sunod-sunuran lang tayo, kundi dapat alam din natin ang dahilan kung bakit tayo sumasamba. Bakit ba sinabi ng Panginoon, naghahanap siya ng sumasamba sa katotohanan at sa Espiritu? Because in Isaiah 29 verse 13 says, the Master said, or the Lord said, these people make a big show of saying the right thing. Itong mga taong ito, na pinapakita nilang totoo ang ginagawa nila, pero ang puso nila, hindi kasama doon. Minsan, pakitang gilas na nagpupuri tayo, pero actually, our heart is far from it. Kaya sabi nga ng Panginoon, because they act like they're worshiping me, but don't mean it. Pinapakita nila, umaarte lang sila, na sumasamba sila sa akin, pero ang katotohanan, hindi totoo. Hindi galing sa puso. Kaya pala, ang Panginoon, naghahanap siya. Kaya ang tanong ngayon, kamusta ang puso mo, kapatid, kapamilya, at kapuso? Kamusta ang puso mo? Ang puso mo ba, pag nagsasamba ka sa Diyos, nararamdaman mo siya? O katulad kanina, sumasamba tayo, napupuri tayo, pero sabi mo, ano ba naman dito? Ang ingay-ingay, nakakabingi. Ano ba naman dito? Parang disco house, patay sindi ang ilaw. Ano ba? Asan ang puso mo? Kasi kung sumasamba ka, wala ka napapansin, kundi ang Diyos at ang Diyos lamang. Yun po ang tunay na pagsamba. Kaya nga ngayong hapong ito ang ating pag-aaralan. Why is that the Lord said, they act like they're worshiping me, but they don't mean it. Bakit kaya sinabi ng Panginoon na nagpapanggap lang silang sumamba, pero actually, hindi sila sumasamba sa akin? Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa, example, para maintindihan natin ang gusto. Papanoorin po natin ang isang video clip po kung paano po sumamba sa Panginoon. Ang title po nito is Worship. The Offering of Worship.
So nakita po natin kanina sa video clip, no, na ang pagpupuri pala sa Diyos, nag-umpisa ito sa pagbigay natin ng ating sarili, ng buhay natin sa Kanya. Minsan kasi, pagpunta tayo ng church, sasabihin lang natin, ay, ang ganda ng worship kasi kinanta yung paborito ko. Naalala ko po, sabi nga, pagkatapos ng sabi niya, minsan, umaalis tayo ng church, iniiwanan natin ng isang church dahil sa klase ng yung paano sila magsamba. Naalala ko, meron pong isang pamilya na umalis dito sa church natin. Hindi naman sila, actually galing sila sa ibang church. Tapos, nag-attend sila dito, tumagal din sila siguro dito ng mga 3 o mga, sabihin na natin siguro, hindi ko na ma-memorize, mga 6 na buwan. Pero nalaman ko, bakit sila umalis? Sabi kasi, ang tagal naman nilang kantayin yung Above All. Gusto nila basta pagka praise and worship, lagi nandun yung Above All. Tapos, nagdahilan pa sila na kaya ayaw nila dito sa church dahil hindi tayo kumakanta ng Above All. Kaya, minsan may mga tao meron eh. Pagkakang sabi nila, hindi maganda yung worship kasi hindi kinanta yung paborito ko. Actually, hindi paborito mo ang dapat magpaganda ng worship, kundi dahil ang presensya ng Diyos naririto. Kaya maganda ang pag-worship natin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ano bang ibig sabihin ng sinabi niya, hindi nyo talaga, hindi totoo talaga ang pagsamba nyo sa akin. Kasi minsan, mas inuuna natin yung mga ano yung makukuha natin, yung kagustuhan natin, kesa sa iba. One example of this, para din maintindihan natin, ano? Yung sino po sa atin dito yung may mga mahal sa buhay, kamag-anak na nag-abroad? So naramdaman natin, di ba, may mga kamag-anak tayo nag-abroad. Hindi ba? Kasi pagka nasa church ka, sabi ko, hindi emotion. Pero pagka nahipo mo ang puso ng Diyos, yung naramdaman mo ang presensya ng Diyos, maluluha ka eh, iiyak ka rin eh. So, pero hindi emotions, hindi po hindi ka umiyak, hindi ka nag-worship, no? Parang ganito yun eh, sabi ko nga, sino po sa atin may mga kamag-anak na nagpunta ng abroad. Lalo yung unang-unang umalis, yung first time nilang umalis, tapos yung first time na uuwi. Di ba, pag alam natin first time na uuwi, excited tayo eh. Excited tayo. Tapos, hindi lang tayo excited kahit na 7 oras magmula Baguio hanggang Manila. Ano? Kunwari, ang dating ng mahal natin sa buhay eh, alas 8 ng gabi, alas 12 pa lang ng madaling araw, nandun na tayo sa airport. Excited na tayo. Naghihintay na tayo doon. Ano? Pero pagod na pagod tayo, ang init-init. Pero di ba, pagka nakita na natin dumating yung aeroplano, ayan na. Ano pa rin ba yung pagod? Wala na, no? All of a sudden, excited ka na. Tapos, nung nakita mo nang bumababa sa rampa, ayun na. Ano? Sasabihin mo sa security guard, anak ko yun, nanay ko yun, tatay ko yun. Diba? Excited ka. Tapos, pag tumakbo ka, parang slow motion yung takbo mo. Malapit dun. Diba? At pag nagkita na kayo, yakapan niya na iyak. Lalo yung unang-unang umuwi, unang-unang kayo nagkita. Kasi talagang na-miss mo eh. Pero napansin niyo, pag paulit-ulit na bumabalik, wala na yung excitement. Excited ka na lang, sige, sasama ako sundo. Bakit? Kasi baka muna na ako sa mga pasalubong eh. Nung una, sumalubong ka, kaya may pasalubong o wala, naiyak ka eh. No, dahil talagang yung tao na yun, ang talagang in-expect mo, yung na-miss mo. Pero nung di tumagal, nung paulit-ulit na bumabalik, no? Sasalubong ka, yakap ka, o pasalubong ko nga eh. O, ganda ng sapatos mo, ganda ng relo mo, ganda ng diba? Puro ganun na lahat eh. Hindi na yung tao ang pinupuntahan doon, kundi kasi pag sa Manila mo palang sinundo, sa airport pa lang, kakaunti lang kayo mag-aagawan sa kung ano yung meron sa kanya. Pag nakarating na sa bahay yan, marami ka ng kaagaw dyan. Kaya yung iba sumusunod, nakita nyo, sabi nga doon, worship is not about what you get, but it's all about Him.
It's all about Him. Kaya nga ngayon, mas naiintindihan natin pagsalubong lang sa airport. Diba? Naramdaman natin lahat yan. Dumating pa yung panahon, yung lalo yung unang-unang uwi. Kung pwede, 3 jeep ang sasama Dahil excited makasalubong No? Gustong makita yung muling pagbabalik. Pero dumating na yung oras na, susundo na tayo, sige, kayo na lang. Dito na lang ako maghihintay. Total, may pinilin na ako dyan Hindi nyo na makagawa, akin na yun. May mga ganun No? Kasi nagiging, hindi na yung tao, kundi yung ano yung matatanggap mo, ano yung makukuha mo. And sometimes, kaya sabi ng Panginoon, naghahanap ako ng gusto ko na yung sumasamba sa akin ng sa spirit katotohanan. Kasi marami na daw na nasanay na pumupunta ng church, hindi na ang Diyos ang tinitignan. Hindi na siya ang hinahanap, kundi ang hinahanap na lang at tinitignan na lang yung mga katabi. Bakit ka nag-church? Kasi nandito yung crush ko. Bakit ka nag-church? Kasi bago ang sapatos ko, gusto kong ipagyabang. Bakit ka nag-church? Alalang, linggo pinilit ako ng kaibigan ko. Bakit ka nag-church? Kasi linggo. Parang bakit ka pumasok? Kasi Lunes. Diba? Ganun Hindi na yung bakit ka nag-church. Kasi mahal ko ang Diyos. Excited ako makita. Kaya nga di ba sabi ko na, sino sa inyo dito gusto manood? Bakit natin gusto manood ng sine? Kasi inaabangan natin yung susunod Ma-excited tayo. Naalala ko nung bata ako. Bakit kasi kung manonood kami ng sine sa TV noon, kung kailan malapit na mag-umpisa, saka maalala, alam mo, mas masarap manood kung meron tayong mainit na pandesal at palaman na dairy cream. Sabi siya, sige, bumili ka. Sabi ko, mag-uumpisa na Diba? Bakit hindi ako inutusan kanina? Walang mga ako yung bata Kaya tuloy talagang, kahit na pagdating ko doon, umpisa na. Ang sama na ng loob mo. Bakit? Gusto mo yung naumpisahan mo Gusto mo yung nandun ka din, kasabay mo silang nag-umpisa. Kailan kaya yung the last time na excited ka din na magpunta ng church? Yung katulad yung ganun ka-excitement ka din na, mag-umpisa ng church Ba't di ba ako utusan? Punta na tayo ng church, tara na. Ayaw ko mali. Kasi ako po isang tao na pag kung manonood ako ng movie, dapat alam ko yung title. Kung hindi ko naabutan yung title, hindi ko nakita yung title, tinatamad na ako manood. Ako yung gusto ko pagka napanood ko, dapat naumpisahan ko, pati yung title. Naalala ko yung aking asawa, si Chichi at saka si Ruth. Pareho silang mga nanonood ng CSI. 3 klaseng CSI, di ba? May CSI New York, CSI Miami, at CSI Las Vegas. Pag hindi nila naumpisahan yung bago, wow! Di ba? Jam-jam! Di ba? Pag hindi daw nila naumpisahan yun, sabi na, saka na, mamaya ko na lang panoorin sa replay. Bakit? Ikaw umpisa lang Hindi ko na panood yung intro niya. Pwede mo na panoorin. Hindi ko maintindihan. Hindi ganun di ba? Kaya pagkakuan, sasabihin ng asawa ko, pagkadating namin sa bahay, akin ang TV ngayon, akin ang TV. Excited sa manood ng TV. Kaya sabi niyo, kung gusto manood, doon ka sa labas. O kaya, kunin mo yung laptop mo, pwede mo naman saksakan ng card yung isang laptop. Sabi niya, kapit mo yung antena doon, makapound ka ng TV. Yan ang iyo, akin ang TV. Bakit? Excited siya na manood. Ayaw niya yung mahuli siya. Di ba? Ganun tayo, excited Kailan yung huling naging excited ka pumunta ng church? Ganun din yung feeling mo. Yung, panahon ko pumunta ng church, mag-church ako, kung ayaw mo ako pupunta, maiwan ka. Kailan pa? Hindi, kailan na mag-church? Masakit ang ulo ko Mamamahinga na lang ako rito, pag malis na, pati sa TV. Sorong bahay, yes! Di ba? Wala na yung excitement natin sa church. Bakit? Ang church kasi, boring. Naalala ko ito isang pastor sa Amerika.
Tumawag siya ng isang kontraktor para palagyan niya ng aircon yung kanyang church. At dumating itong kontraktor at kinausap niya yung pastor. Pastor, sabi niya, gaano ba kadami ang tao pumapasok dito? Sinabi ang numero. Gaano ba, alam niyo ba ang size nitong church na to? Sinabi. O sabi nung kontraktor, teka, linukot niya yung papel at tinapon niya. Mali. Ano mali? Sabi niya. Kasi isip ko, nung pinaplano ko na lagyan ng aircon tong church, iniisip ko, sinihan to. Uy, bakit? Anong pagkakaiba? Sabi niya. Kasi sabi niya sa sinihan, pag maraming tao at na-excite sila sa pinapanood nila, umiinit. Kaya kailangan palamigin mo. O ano ngayon? Sabi ng pastor. Kasi dito sa simbahan, kailangan hindi gaano kalamig kasi giginawin ng mga tao. Ibig sabihin, walang excitement sa loob ng church. Kaya sabi niya, mali. Ano ba ganun minsan talaga ang simbahan? Walang excitement. Kaya ngayon, pilit namin lagyan ng excitement eh. May mga patay-sindi tayong ilaw. Yung nga lang, nagugulat tayo. Oh, bakit may ganito ngayon dito sa church na to? Eh kasi nga, siguro baka kung medyo nakita nyo yung nakasanayan yung ilaw, maging excited kayo mag-worship. Ano? Kasi, sabi na, ang church daw, boring. Pero hindi po yan ang dahilan, hindi po yung mga ilaw. Sabi nga, di ba, napanood natin sa clip kanina, it's not the lights. Hindi yung mga nangyayari sa stage. Hindi yung sound ang nagbibigay ng excitement. Tayo, pagka nandito ang Panginoon, tayo yung mag-create ng excitement dahil nandito ang Panginoon. Di ba meron mga barkada nung araw na pag may party habang wala yung barkada ninyo, boring? O katulad ngayon, wala na si Jay. Malungkot na kayo. Pero pag dito si Papa Jay, di ba? Ang saya. Bakit? May magulo eh. Di ba? Ganun din dito dapat. Enjoy tayo because God is here. Kaya nga, yun po ang dahilan kung bakit po importante sumamba tayo sa Espiritu ng Katotohanan. In the video clip we just saw, it is telling us that worship should change us. Sinasabi po doon na pag tayo po sumasamba, may nangyayari. Kaya nga po, worship in spirit. Dapat pag naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, may pagbabago. Katulad din yun. Pagod kang galing ng Baguio papunta sa airport para magsundo. Pero pag nakita mo na for the first time uli, yung anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, nawawala ang pagod mo. May pagbabagong nangyayari. Ganon din sa pagsamba. Dahil excited ka at nakita mo ang Panginoon, dapat may pagbabago. Hindi nung pumasok ka sa simbahan ito, ang dami mong problema, lumabas ka, may problema ka pa rin. Hindi lang isa, nadagdagan pa. Ano yung nadagdag? Nabingi ka pa. Namaos ka pa. Nagulag ka pa. Di ba? At kung may epilepsy ka, nag-epilepsy, attack ka pa. Dahil may stroke, nagkaroon ka ng seizure. Sumakita natin, dapat pag sumamba para tayo sa Panginoon, may pagbabagong nangyari. Katulad po ng sinabi doon. Hindi po natin sinasabi na pag pumasok ka sa church, magpanggap ka na wala kang nararamdamang problema. Hindi. Dalhin mo lahat yan. Pumasok ka sa simbahan ito. At ibigay mo sa paanan ng krus ni Kristo ang mga problemang yan. Lahat ng suliranin yan. God will solve and carry all those problems. Kaya tayo pareho pa rin, pagpasok mo, paglabas mo, kasi sinolo mo lang ang problema mo. Pero pagka pumasok ko sa simbahan at alam mo nandito ang Diyos at naramdaman mo ang presensya ng Panginoon at nahawakan mo at nahipo mo ang puso ng Diyos, lahat ng bigating yan, ibigay mo sa Kanya at bubuhatin niya. Diyan po expert ang ating Panginoon. Kaya para mapag-aralan natin, ano ba ang kwento dun sa sinabing, those who worship me must worship me in spirit and truth? Balikan po natin ang kwento. Sabi po sa John chapter 4, verses 7 and following,
Soon a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." He was alone at that time because his disciples had gone into the village to buy some food. The woman was surprised. Nagulat yung babae at kinausap siya ni Kristo. Bakit nagulat yung babae? Sabi dito, for Jews, si Kristo po ay isang Hudyo. For Jews refused to have anything to do with Samaritans. Eh yung babae, Samaritano. Si Kristo, Hudyo. Ibig sabihin, magkaaway na lahi yan. Sabi doon, ang isang Hudyo daw at ang isang Samaritan, hindi pwedeng mag-usap yan. Kaya yung babae, nung nakita niya si Jesus kasi tinanong, may tubig ka ba? Nagulat yung babae sa bato, kinausap ito. And the Samaritan woman said to Jesus, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" Para maintindihan natin ito, nung araw kasi, ang lalaki at ang babae, bawal mag-usap. Kung yung babae, single, na hindi niya kasama yung tatay niya. Bawal po mag-usap ang lalaki at ang babae kung yung babae dalaga at hindi niya kasama ang kanyang tatay. Bawal na bawal po yan ng araw. Ang kabayaran yan, pagka nahuli sila, pugot ulo. Alam naman natin ang mga batas sa Saudi hanggang ngayon. Sino nabalita sa akin na may kaibigan siya na nakulong? Pero di ba? Tumingin lang sa babae, nagtinginan lang sila, ikinulong na siya. Di ba? Ganun talaga. Saan yun? Sa Dubai? Sa Saudi. Sa Saudi. Yung lalaki, tingnan nyo, ang ganda. Nakita lang yung mata, ang ganda ng mata. Tapos yung asawa, nakitang nakatingin, binalikan yung lalaking yun. Pinakulong na. Tapos i-deport na pa dito sa Pilipinas. Isipin mo, tumingin lang sa mata. Nagtinginin lang wala pang usapan yun. Kaya ngayon, intindihin natin ito ngayon. Si Jesus Christ, at sa itong babaeng ito, bawal na bawal. Bawal din kung itong babaeng ito may asawa, bawal siya makipag-usap sa isang lalaki na hindi niya kasama ang kanyang asawa. Kaya nagulat itong babae nung kinausap siya ni Jesus Christ. Sabi niya, Hudyo ka, Samaritano ako, bakit mo ako kinausap? Anong pakialam mo sa akin? Pero ganda ng sagot ni Kristo. Jesus replied, kung kilala mo lang ang regalo na may bibigay ng Diyos para sa iyo, at kung kilala mo lang ang taong kinakausap mo, ay hihingi ka sa akin ng tubig at bibigyan kita ng buhay na tubig o tubig na walang hanggang kauhawan. Kumbaga, pagka nainom mo na yon, walang hanggan na yan, hindi ka na mauuhaw. Yun ang pangangailangan ng babae. Para maintindihan natin, itong babaeng ito, nagsasalok siya. Wala namang masama kung magsasalok ang babae, di ba? Pero itong babaeng ito, nagsalok siya ng tanghaling tapat. Ibig sabihin, kaya tanghaling tapat, maraming tao ayaw magsalok sa tanghaling tapat. Diba? Bakit? Mainit at kainan. Pwede totoo. Diba? Pag tanghali, kainan yun Ngayon, bakit kaya itong babaeng ito, sa dinami-dami ng oras, tanghaling tapat siya nagsalok? Ibig sabihin, may tinatago siya. Diba? Mababasa natin kayo mamaya-maya na konti ang tinatago niya. Ngayon, dahil may matinding pangangailangan siya ng tubig, nagsalok siya. Bakit may matindi siya pangangailangan ng tubig? Dahil bawal mag-usap ang lalaki at ang babae. In fact, bawal magsama ang lalaki at babae nang hindi mag-asawa. Meron din po akong barkada na nagtatrabaho sa Saudi nung araw. Naglalakad lang sila, dalawa silang Pilipino. Isang lalaki, isang babae. Naglalakad sila. Hinintuan sila ng pulis. At tinanong, mag-asawa ba kayo? Hindi, kulong! Bawal. Pero nakita natin, kahit na bawal yun, itong babae, nagpumilit pumunta sa balon para magsalok. Ibig sabihin, kailangan niya ng tubig.
Kesa nabi ni Jesus Christ, kung talagang kilala mo, sino kinakausap mo, humingi ka ng tubig sa akin, bibigyan kita ng tubig. Hindi mo na kinakailangan magsalok pa. Yung ba ang ibig sabihin ni Kristo? Tignan natin, yun ang natanggap ng babae. Sabi dito sa verse 11, "But sir, you don't have a rope or a bucket." Ay, lumampas na pala ako, sorry bantay. Jesus replied, "If only you knew the gift that God has for you and who you are speaking to, you would ask me and I would give you living water. But sir, you don't have a rope or a bucket," she said, "and this well is very deep. Where would you get this living water? And besides, do you think you're greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoy?" Ang ganda ng sagot ni Jesus Christ. Jesus replied, "Sino man ang uminom sa tubig na galing sa balon na ito, anyone who drinks this water will soon become thirsty again. But those who drink the water I give will never be thirsty again." Nung nagdinig ng babae yun, eto lang kailangan ko. Hindi na ako kinakailangan bumalik. Kaya sagot niya, sabi nito, "It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life." Kaya sabi ng babae kay Kristo, "Please, sir," the woman said, "give me this water. Then I'll never be thirsty again, and I won't have to come here to get water." Nakita niyo nung nagdinig ng babae, yan ang kailangan ko para hindi na ako pinagkwento-kwentuhan pa. Hindi na ako nakikita dito. Bakit ba gusto ng babae hindi na siya lumabas? Sabi ni Kristo sa kanya, "Okay, bago kita bigyan ng tubig, tawagin mo muna ang asawa mo." Eto na po ang kwento ng babae. Sabi ng babae kay Kristo, "I don't have a husband." Wala akong asawa. The woman replied, Jesus said, "Tama ka. You don't have a husband, for you have had 5 husbands, and you aren't even married to the man you're living with now. You certainly spoke the truth." Ito na yung kwento ng babae. Kaya pala nagtatako siya. Kaya pala tanghaling tapat siya magsalok. Dahil may tinatago siyang sikreto. Ang una-unang sikreto niya, sabi, may kinakasama siyang lalaki, hindi niya pa asawa. Nung araw nga, sabi ko, ngayon sa panahon natin, pag kayong dalawa, lalaki at babae, naglakad lang sa Saudi, pag nahuli kayo, kulong. How much more, itong babae ito, may kinakasama na hindi niya pa asawa. Ugot ulo. Kaya nakita niyo, talaga nagtatago siya. Hindi lang yun, sabi, nagkaroon ka na ng 5 asawa. Hindi po binigyan ng indikasyon dito kung bakit siya nagkaroon ng 5 asawa dahil puro namatay yung 5 asawa ng yun. Sa bansang Israel po, o sa bansa doon po sa Middle East, para maintindihan natin ito, ang isang babae hindi makapagbuntis, iniiwanan ng lalaki yan. O ang isang babae may diferensya, iniiwanan ng basta yan. So, ibig sabihin, paiba-iba asawa niya, may problema siya. Kaya, sa madalit sabi, itong babae ito, pinagchichismisan siya. Si ganito, si ganyan, si ganyan. Kaya nga ayaw niya nang lumabas, kaya tanghalik dapat magsalo, kahit ang init-init Pero nung nahuli ni Kristo ang pangangailangan niya, sabi niya, "Lord, bigyan mo ako ng tubig ngayon para hindi na ako bumalik. Yan ang kailangan ko para hindi na na-expose ang beauty ko." "Sir," the woman said, "you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where your ancestors worship?" Sagot ni Kristo, "Believe me, dear woman, the time is coming when it no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem." So dito na po papasok yung worship. Kaya minsan, pag nag-worship tayo, hindi natin alam ang ginagawa natin kasi hindi talaga natin alam kung paano mag-worship. Sabi ng Panginoon,
kayong mga Samaritans, you know very little about the one you worship. Kung baka nag-worship tayo, hindi natin alam kung bakit tayo nag-worship, bakit ba tayo nagtataas ng kamay. Nakikita ko sa Diyos, nagtataas ng kamay. Yung taas din ako. Baka sabihin nila, hindi ako marunong sumunod, isusunod ako. Diba sabi nga naman kasi ng mga nagko-concert, itaas ang kamay, iwagay-wagay, sunod-sunuran lang eh. Minsan gano'n tayo sa church, dahil nagtataas sila ng kamay. At sinabi ng worship leader, magtaas, let us lift our hands, lift ng kamay. Bakit ba tinaas ang kamay mo? Sinabi eh. Di ba? Hindi natin alam kung bakit. Kaya nasabi, in spirit and in truth, you Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about Him, for salvation comes through the Jews. But the time is coming. Dating daw ang panahon. In fact, indeed, sabi ni Jesus Christ, ngayon na yung panahon na yun, na ang mga tunay na sasamba sa Panginoon ay sasamba sa Diyos Ama, sa Espiritu at katotohanan. And the Father, ang Diyos Ama, yan daw ang hinahanap niya, yung mga sasamba sa Espiritu at katotohanan. That is what God is looking for. Kaya pala minsan sunod-sunuran tayo dahil hindi natin alam. Now, sabi ng Panginoon, God is Spirit, so those who worship Him must worship in spirit and truth. Kaya tayo sunod-sunuran lang tayo eh. Dahil ang mga magulang ko, ito ang sinasamba nila, susundan ko din. Pero sabi pala ng Panginoon, walang sunod-sunuran. Dapat alam mo ang katotohanan. At dapat nararamdaman mo ang pagsamba mo. Hindi yung, nung araw, sabi nga nung lolo ko, baka man hindi ko narinig, nanay ko lang nagkwekwen ko. Sabi niya, alam niyo yung lolo ninyo, minsan lang tumapak sa simbahan at pagkatapos niyan, hindi na. Bakit po? Sabi niya, pambihira daw naman ng mga tao, sasamba, umaawit pa, paglabas, nakita ang kanyang anak, punyeta ang anak. Sorry ha. Nagmumura daw eh. Sabi, ikalalabas lang ang simbahan, mura na ng mura. Paano ko maniniwala sa tao nagkakagaling na ng simbahan? Simba, pagdating nakita yung anak, minura yung anak. Nakita yung asawa, demonyo ka! Diba? Sabi ng lolo ko, kaya magmula ngayon, hindi na ako naniniwala sa mga tao nagsisimba. Bakit? Kung talagang sisimba sila, dapat nababago sila. Dino mo, pagkagaling pa lang, sabi, di ba? O, ang kapayapaan sumasa inyo. Peace be with you. Pagdating, hoy! Lintik kang lalaki ka! Halika dito! Diba? Nasaan na yun? Nasaan na yung nasa simbahan ka lang, ako, para ka makabasag tinggan. Hindi lang yun, sabi pa ng lolo ko. Pag nasa simbahan daw sila, napapansin niya, may kumpul-kumpul na mga dalaga dito. At pag may pumasok na binata, naku, nabaling na ang tingin, hindi na sa Diyos eh. Sa lalaking pumasok. Hindi lang yun, sabi pa ng lolo ko, sabi niya, isa pang ayaw ko nangyayari doon. Nasa simbahan ka, may pumasok na babae, sabihin mo katabi ko, ay, kilala niyo yung babae niyo. Sa loob ng simbahan mismo, may nagchichismisan. Bakit? Sunod-sunuran lang tayo eh. Nasa simbahan tayo, pero ang puso natin wala pala ron. Kung saan-saan tayo bagay tumitingin. Napapansin natin ang lahat. Alam natin, nakita mo yung damit ni Kumadre, bago no? O kaya, nakita mo yung kasama ni Pards, bagong babae, bagong babae na naman, ano? Yung isang linggo, may isang buhok, ngayon mahaba. Diba? Kaya sabi ito, for God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Dapat may pagbabago sa buhay mo. Hindi pumasok ka, lumabas ka, may bagong balita kang nasagap. Hindi yung bagong balita na good news na kailangan maligtas, kundi may bagong balita, may bagong chismis. Ganyan ang nangyayari sa atin eh. Kaya sabi ng Panginoon, naghahanap ako ng sasamba sa akin na ang puso nila hindi lamang na ang puso nila
nakadikit sa ginagawa nila, hindi umaawit, pero ang puso nasa malayo. Matapos yun, the woman said, I know the Messiah is coming. Dito minsan, nakita natin, eto na itong babae, kinakausap niya na si Kristo. Hindi niya namalayan, si Kristo na pala yung kausap niya. Sabi, the woman said, I know that the Messiah is coming. The one who's called Christ. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus told her, ako yung sinasabi mo. Diba minsan, sumasamba tayo, hindi natin alam. Totoo na pala yung ginagawa natin. Tayo mismo nagdududa. Kaya nga, matapos ito, dumating yung mga kontrabida sa buhay. Hindi po disipulos sila, bida na. Bakit sinabing kontrabida? Tignan nyo ha. Ito yung kinento ko lang kanina. Just then, the disciples came back. They were shocked. Nagulat sila. Nagulat sila. Bakit itong si Kristo nakikiusap ng babae? Bawal yun. Di ba, minsan ganun tayo? May nakikita tayo sa simbahan, no? Kumari, kumakanta ka, pero may nakita ka. Uy. Kumari, wala kang pakialam. Pero nagulat ka. Bakit si kumpadre may bagong kasama? Hindi si kumadre. Di ba? Nagulat sila, oh. Kaya sabi nga inisip nila, bakit may kausap ng babae? Walang maglakas doon magtanong, bakit kaya nakikiusap doon? Ganun tayo Sasabihin na lang natin paglabas, nakita mo si kumpadre, nakita mo si Mare, no? Nakita mo si... Di ba? Doon na lang sa labas Kaya minsan, ganun din po tayo. Kaya ang kwento ko kanina, kaya yung lolo ko daw, ayaw na magsimba. The woman left her water jar beside the well and ran back to the village, telling everyone, nakita nyo? Kaya nga tanghaling tapat nagsalok yung babae, kahit na may lalaki sa may tabi ng balon, pinilit niya magsalok dahil kailangan niya ng tubig. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, nakalimutan niya na ang pangangailangan niya sa tubig dahil iniwanan niya na. Iniwanan na niya yung tubig, yung lalagyan ng yung sisidlan ng tubig at dali-daling bumalik sa kanyang pinanggalingan at sinabi sa lahat, come and see the man who told me everything I ever did. Di ba itong babae ito, iniiwasan ng tao? Dahil alam niyang pinagkwekwentuhan siya, alam niyang pinagchichismisan siya. Pero nakilala niya ang Panginoon, nabago siya. Pumunta siya sa tao, sabi niya, mga kababayan, may nakilala akong tao na sinabi niya lahat ng aking ginawa. Nung araw, pag sinasabi, asan na yung kinakasama mo? Oy, wala akong kinakasama ngayon, total deny siya Pero ngayon, inamin niya makasalanan siya. Kaya nagulat yung mga tao sa kanya. Ay at last, umamin din. May kabit pala siya. Kasi sinabi ng taong ito, lahat ng ginawa ko, na may kabit ako, na may asawa ko, na 5 asawa ko, sinabi niya lahat yan Kaya nakita niyo, dapat may pagbabago talaga. Yung dating ikinahihiya mo, dahil napatawad na siya, ipinagmalaki niya, sabi niya, ako'y dati makasalanan, ngayon pinatawad na ako ng Diyos. Kaya binabalita ko sa inyo ang mabuting balita na nakilala ko yung taong magliligtas sa atin. Sabi niya, so the people came streaming from the village to see him. Nagsitakbuhan din sila na makita kung sino itong taong ito na nakapagpaamin sa babaeng itong makasalanan ito. Na dati total deny siya. Pero ngayon inamin niya sa harapan ng maraming tao. Nagulat sila, sino kaya itong taong ito? At nung nakita nila si Kristo, many Samaritans from the village believed in Jesus. Because the woman had said, He told me everything I ever did. Sino sa atin dito may lakas loob umamin kung ano mga kasalanan pinagkagawa mo? Wala, di ba? Sa totoo nga, ayaw pa umamin Di ba? Kita niyo mga mandurukot na huli na. Dinukot mo, di ba? Hindi po! O asan yung kwintas niya? Wala po! Kasasagot niya, lumalawin na sa pungangan niya. Ala po! Ayan kinuha. Hindi ko nahulo. Ewan ko po! Di ba?
Nakapanood kayo sa TV ng ganon? Pero itong babaeng ito, nung nakita niya ang Panginoon, na sumamba siya, nakita niya totoo, kahit na yung kabahu-bahuan na kasalanan niya, nasabi niya sa mga tao, para ipakita niya, ipaalam niya, pabatid niya, na nakita niya na ang taong magliligtas sa kanila. Dahil nahipo niya ang Panginoon, natouch siya, nagkaroon ng reaction, nagkaroon ng pangyayari. Kaya nga, when they came to see Him, nung nakita ng mga Samaritan si Jesus Christ, nagmakaawa sila na, Lord, pwede bang manatili muna kayo ng ilang araw dito? Alam niyo po ba ang Panginoon, hindi pinagsisiksikan ng kanyang sarili sa atin? Nasa sa atin po, kung gusto nating manatili ang Diyos sa buhay natin. Hindi po automatic na porque nag-church tayo, kasama na natin ang Diyos. Hindi, dapat ikaw mismo, Lord. Gusto ko kapiling kita. So when they came out to see Him, they begged Him to stay in the village. So He stayed for 2 days, long enough for many more to hear this message and believe. Then they said to the woman, now we believe. Not just because of what you told us, hindi lang dahil nakita namin may pagbabago sa buhay mo at inamin mo mga kasalanan mo. Hindi lang dahil doon kaya kami naniwala, kundi pati kami. Because we have heard Him ourselves. Now we know that He is indeed the Savior of the world. Hindi po pala tama, hindi lang pala sapat yung, ay punta tayo sa church na yun kasi sabi nila, masaya dun. Ay punta tayo sa church na yun kasi sabi nila, nakakatawa yung pastor dun. Ay punta tayo sa church na yun kasi sabi nila, parang disco house dun. Hindi. Kasi kung pumunta kayo dito at natawa kayo sa mga biro ko at hindi nyo nakilala ang Diyos na aking itinuturo, useless. Nagpunta man kayo dito at sabi nyo, ang ganda nga at hindi nyo man naramdaman, hindi nyo man nakapiling ang Panginoon na aming sinasamba, it's useless. Kaya importante po, makita nyo, sabi nila, sabi nila, nakita namin siya at narinig namin siya. Kaya kami naniwala. Ano po ang dapat nating gawin ngayon? Pastor, parang ako yan Napupunta lang ako ng church dahil na-invite ako, o pinilit ako, o yung kaibigan ko kasi, crush ko, liniligawan ko, para sagutin ako, magsisimba din ako. Kasi, Pastor, kaya ako sumama sa church na yan kasi balita ko, may libreng kape pagkatapos. Balita ko next week, Starbucks na daw ang bubuksan nating pangkape. So, hindi totoo, may Starbucks tayo dumating. May Starbucks na naman tayo. Huwag na kayo magkape doon sa SM. Mahal kaya ang isang kape doon. Dito na lang, libre. Kaya magsisimba daw ako dyan kasi may Starbucks kayo, balita ko. Paminsan-minsan may milk tea pa. Diba? But no. Bakit ba tayo magsisimba? Because we want to meet the Lord. Nandito siya Excited siya makasama tayo Because the Father is seeking for someone who will worship Him. Kaya nga nagpunta tayo dito para makita tayo ng Panginoon na tayo sumasamba sa Kanya. You see, He is the audience. Siya po yung nanonood ngayon. At tayo po yung pinapanood niya. Kamusta ang puso mo? Sabi mo, Pastor, parang ako yung pinagsasabihan mo yun Parang ako yan. Nakakahiya. Ano dapat kong gawin? Humingi po tayo ng tawad sa Diyos. At tayo po yung patatawarin niya. Sabi nga po ng awitin, kakantahin po ni Ivan at ni Ruth. Itong awitin ito, ng title po is Audience of One by Big Daddy Will. Dito po natin malalaman, dito po natin mapag-aralan. So meditate on these songs. Meditate on these songs. Yung pong lyrics ng songs, ano ba dapat natin gawin para tayo po ay manumbalik sa Diyos? The audience of one.
Come on my knees, to lay down before you, bringing all that I am, longing only to know you, seeking your face, and not only your hands. Just as and I lift these songs to you, as I sing to you, in my presence, thank you. tonight on the someone you are Father.
sa kanta po na natinig natin. Sabi po ng Panginoon, para po tayo makabalik sa Panginoon. Kasi nagkasala tayo, marami tayong pagkukulang. Sabi doon, what can I give to you, my God and King? What song can I sing to you, my royalty? Ang sabi doon, ang meron lang ako ay ang buhay na binigay mo sa akin. Ibig sabihin yung buhay na yun ang babalik natin sa Panginoon. So ngayong hapon po, sabi nga, the Father is seeking for someone who will worship Him. He is the audience of one. Sabi nga po, dito sa John 4:23, but the time is coming. Indeed, it's here now. Ngayon na po yung pagkakataon na ito. Na tayo po ay talagang lumapit sa Diyos at isuko natin ang ating mga buhay. Sabi ito, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Because the Father is looking for those who will worship Him today. Kaya ngayon pong hapon, as we prepare ourselves in celebrating the communion, at the same time as we prepare ourselves in giving our tithes and our offerings. Ngayon po, yung paglapit nyo dito, as you give your tithes and your offerings, yun na rin po yung pagsuko nyo ng buhay nyo sa Panginoon. Habang kayo po lumalapit sa altar, let this be your altar of offering, wherein you will give your life to the Lord. Pero bago po natin gawin yon, let's pray. At humingi po tayo ng tawad sa ating pagkakamali, sa ating kasalanan, na minsan nagsisimba tayo, pero ang puso natin napakalayo pala. Let us pray. Our Father and our God, we thank you that today, Lord, you're giving us an opportunity na makabalik sa inyo, Panginoon. Kaya panalangin namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Mangusap kayo sa bawat puso na naririto ngayon. Lord, kung kami po ay nagsisimba man lang dahil lang linggo ngayon, o dahil sa kaibigan, o dahil kami po ay napilitan lang, patawarin niyo kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami na nakaligtan namin na kayo mismo, O Diyos, ay naririto sa aming kalagitnaan. And so, Lord, we pray that you continue, Lord, to give us the confidence that it's not all about us, but it's all about you. Na naparito po kami para lang sa inyo. Kaya Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala. Ugasan niyo po kami ng dugo ni Kristo. Upang sa gayon, O Diyos, kami po'y katanggap-tanggap sa inyong harapan. Lord, we pray that as we continue to seek your face, may you remind us daily na kayo mismo, Lord, naghahanap ng mga taong sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Nawa, O Diyos, magmula ngayon, kami po'y magsamba at magpuri sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Kaya Panginoon, tinatanggap namin, we receive forgiveness from our sins. And help us now, Lord, live our life only for you and you alone. Thank you, Father. We give you praise, we give you glory, and we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Alam niyo po, katulad nung babae sa well, nabago po siya. We are forgiven because of His love. Kaya as we give our tithes and our offerings and prepare our hearts, let us meditate on the song po. Nakakantahin ng magre-render po ng song. That because of your love, I am forgiven. Because of your love, I am changed forever. Let us listen to the song and let us meditate, and as we give our tithes and our offerings, Lord, let us learn
because of your love. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for your passion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom, forever enchained. Because of your love. Let us pray. Father, we thank you that today, Lord, as we march forward to your altar, Lord, first we have given to you our lives. Because of your love, I am forgiven. Because of your love, our hearts are clean. And because of your love, we are changed forever. So receive now our offerings, our life, so you can use it for your kingdom, O Lord, for your glory. Ngayon, Panginoon, thank you that you have given us this opportunity, Lord, to give back our lives. Now, Lord, we offer to you our tithes and our offerings. We pray, Lord, that as we give to you cheerfully our tithes and our offerings, you said in your word, that you will give it back to us, good measure, pressed down. You shake it to make room for more so you can add more, and when it begins to overflow, you pour it back. Indeed, Lord, you said that when you bless your people, there will be plenty of leftovers, because you will open the floodgates of heaven, that there will not be even enough room so big to receive such blessings. Not only that, Lord, you even said that you will rebuke, you will stop Satan from destroying our finances and the sources of our finances, O Lord. And you even said that we can test you. Subukan ka namin kung hindi, Panginoon, talaga kayo magbuhos ng pagpapala na maraming sobra at umaapaw. Dahil, Panginoon, sa mga sobrang yan, diyan kami puhugot ng maibibigay namin sa mga nangangailangan, na matupad ang inyong salita, that we will really be a blessing to all the families of the world. So bless now those who have given their tithes and their offerings, both here in church and those who are abroad, faithfully sending in their tithes. Ganon din po, help us as a church to use these tithes and these offerings for the furtherance of your kingdom. As we give you back the glory, praise, and the honor, this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Since today is our first Sunday, we are going to celebrate communion. Okay? May I ask now, please, for the communion elements to be distributed? Hawakan niyo lang po at sabay-sabay tayo.
name. You've chosen to say, this is the way you make all things new. This is the way you've chosen to say, this is the way you make all things new. This is the way you've chosen to say, this is the way you make all things new. Broken and beautiful, extravagant love, prodigal grace. Broken and beautiful, just perfect justice, mercies and grace. This bread, as we drink this cup, Lord, we remember. 1 Corinthians chapter 11, verse 23, it says, "For this is what the Lord himself said, and I pass it on to you, just as I received it. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me.' Let us all partake of the bread." In the same way, he took a cup of wine after supper, saying, "This cup is a new covenant between God and you, sealed by the shedding of my blood. Do this in remembrance of me, as often as you drink it." Let us all drink. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. Let us pray. Our Father and our God, Lord, we do thank you. Now, Lord, we remember why we are here in church. Because you sent Jesus Christ to die on the cross so that we can be saved, so that we can be forgiven. That's why we're here today. We were forgiven. We are now part of your family. And thank you. That's why now, Lord, help us to remember that every day we should be worshiping you because of the great love that you have shown to your people. Thank you, Father. Help us now, Lord, to live our life worthy of the sacrifice of Jesus on the cross. Help us to live our life only for you and you alone. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So a few announcements naman po bago tayo magtapos. November 8 and 9 will be our first Friday prayer and fasting. So November 8 is Thursday. So 6 p.m. po ng Thursday. I would like to invite for you to join us also. Na pagka-opening po, nandito tayo ng Thursday 6 p.m. Tapos, Friday, 6 p.m. po, magsasama-sama ulit tayo for the breaking of our prayer and fasting. Pero kami po ni Ruth, we will not be here on the closing na. Probably sa amin pong, sa atin pong opening, nandito kami, but November 8. Okay. Pati po pala sa opening, marahil baka hindi na po kami makasama because papunta po kami ng Cebu ni Ruth, but because si Ruth po ang kasama po siya sa TV Interpreters Summit. Lahat po na nag-i-interpret dito sa Pilipinas para sa mga deaf, siya po magre-represent ng Baguio. Ako po, isa din po ako kasama doon, bagaman hindi po ako nag-i-interpret sa TV, pero kasama po ako sa preparations po isa po ako sa vocal person dito sa Baguio, kaya kasama din po ako doon. Hindi lang po akong bodyguard niya,
Kundi kasi nga, siya po minor, kasama din po ako dun sa GBSP organization. So please pray for us. Pero inuulit ko po, please do join us in our prayer and fasting. Bakit po kinakailangan ng prayer and fasting? Kung napapansin niyo po, maya-maya po ng konti, when I close in prayer, sabi niya siguro, si pastor po ulit-ulit lang yung prayer niya. Mag-pray siya, magpapasalamat siya sa past blessings. Tapos, he will pray that God will cover us with the blood of Jesus Christ as His Son para walang masamang mangyari sa atin. Tapos, sasabihin niya, mag-build ng walls of protection around our home. Tapos, Lord, your glory be our rear guard. Alam niyo po ba, na pag hindi tayo nag-prayer and fasting, vulnerable tayo sa likod, wala tayong protection. Yung armor po natin, pangharap lang ang protection na yun. Ang likod, wala pong protection yan. Sabi sa Bible, para makompleto ang protection natin, kinakailangan nag-prayer and fasting tayo. Sabi doon sa Isaiah 58, pag nag-prayer and fasting tayo, the glory of the Lord will be our rear guard. Kaya pala pag nagpre-prayer and fasting tayo, buong buo ang protection sa atin. Kaya minsan siguro nalulusutan kayo ng kaaway is because hindi pa kayo nagpre-pray and fast. So kung gusto niyo po talagang buong buo ang protection ng Panginoon sa atin, ang ganda po rin talaga sumama sa prayer and fasting. So that is on November 8 and 9 po dito sa church. One day po tayo nagpre-prayer and fasting. But hindi po porque one day, lahat tayo mag-one day. No. Yung iba po, isang kainan sila. For example, hindi sila magpa-fasting ng lunch. Ay, hindi sila kakain ng lunch. Tapos mag-meet po dito tayo ng gabi na to break the fast. Yung iba naman po, breakfast and lunch sila magpa-fasting. Pero karamihan po sa atin, nagpa-fasting sila. Alas 6 ng gabi, ng Thursday, mag-umpisa na. Hanggang alas 6 ng gabi ng Friday, doon po magtatapos. Okay. So kung gusto nyo po sumama, please come here on Thursday. Yun naman po ang activity natin para hindi natin makalimutan. Please do come if you want to join us. Hindi po ito pilitan, pero yun po mga gusto lang sumama. Yun po mga cell groups ninyo, bahala na po yung mga cell leaders ninyo, mag-help sa inyo kung kailan po kayo mag-meet. Amen? Amen. Let us all stand up, let's close in prayer. Our Father and our God, we do thank you for your message for us. Once again, help us to apply this daily in our lives. Lord, we thank you for the past week's protection and blessing that you have given to each one of us. Now that we face a new week ahead, once again, we ask that you cover us with the blood of your Son, Jesus Christ, that no untoward incident shall happen, no bad things, no accident shall happen. We also pray that you build walls of protection around each home represented here, and your glory be our rear guard. And as we leave this place, may your glory go with us, O Lord. May your presence go with us. For Lord, your presence will make the difference between us and the people outside of this church. So Lord, we will not leave this place if your presence does not go with us. So thank you, Father. To you be the glory, the praise, and the honor now. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Your presence doesn't go with us. Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need to live as we go from here to lead us by your love and faith. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, till we call, let your glory fall, and may your presence go with us. Lord, till we call, let your glory fall, and may your presence go with us. So church, as you go, may the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. And may the Lord show you His favor
and give you His peace. And everyone says, Amen.